Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. ASEAN Summit na gaganapin sa Cebu ngayong Mayo, tuloy pa rin sa gitna ng krisis sa Middle East ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga Defense Minister ng Pilipinas at France pumirma ng Visiting Forces Agreement para paigtingin ang kooperasyon ng kanilang sandatahan. Supply ng krudo sa bansa aabot hanggang Hunyo ayon kay Pangulong Marcos. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tuloy pa rin ang pagsasagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit in Cebu sa ika-8 at ika-9 ng Mayo sa kabila ng mga pangambang dala ng tensyon sa Middle East. Sa isang panayam ng mga reporter sa Silang Cavite, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na napagdesisyonan na ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia na ituloy ang pagpupulong. Ayon sa Pangulo, nagkasundo ang mga pinuno na pag-usapan at pag-isahin ng mga hakbang na gagawin nila para harapin ang mga isyu ng rehiyon. Pagtutuunan ng pansin sa summit ang mga isyu sa supply ng krudo, seguridad sa pagkain at kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Mahalagaan niya ang mga plano at gagawin ng mga lider ng ASEAN sa buong taon, partikular ang tugon ng rehiyon sa nangyayaring ngayong krisis. Sa ngayon, tuloy din ang 49th ASEAN Summit and related summits na nakatakdang gawin mula sa ika-10 hanggang ika-12 ng Nobyembre sa Pasay City. Iminungkahi ang pagpapaliban sa ASEAN Summit sa Cebu at paglipat sa 17 billion pesos na pondong matitipid para tugunan ng epekto ng krisis sa Middle East sa lokal na ekonomiya. Tiniyak naman ni Marcos na nakatutok ang gobyerno sa mga agarang solusyon sa supply ng enerhiya sa bansa. Ito'y bilang tugon sa mga mungkahi na ipawalang bisa ang oil deregulation law para makontrol ng gobyerno ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Marcos, matatagalan kung aamyendahan ng batas dahil kailangan nito ng mahabang diskusyon. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng mga mapagkukunan ng bansa ng pandagdag sa supply ng langis. Pinirmahan na ng Pilipinas at France ang Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA na magpapalakas sa kooperasyon sa pagitan ng sandatahan ng dalawang bansa. Pinangunahan ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at French Minister for the Armed Forces of Veterans Catherine Vautrin ang pirmahan ng kasunduan matapos ang kanilang pagpupulong sa Paris noong Huwebes. Ayon kay Teodoro, natapos ang pirmahan isang taon matapos payagan ng Pangulo na magsagawa ng negosasyon para palakasin ang kanilang ugnayang militar at pangdepensa. Patunay aniya ang mabilis na pagkakakompleto sa kasunduan ng malalim na tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Binigyan din ng SOVFA ang pangangailangan para sa kooperasyon pang-seguridad sa pagitan ng mga rehiyon sa mundo. Kasabay ng pagpirma sa SOVFA, pinagpulungan ng dalawang defense minister ang mga isyong pang-seguridad sa Indo-Pacific region, Middle East o Southeast Asia at Europa. Nagkasundo sila para pairalin ang mapayapang pagresolba sa mga hidwaan, pagpapalakas ng mga supply chain sa gitna ng krisis sa Middle East, at pagsunod sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Pinangunahan ni Presidente Marcos ang pagbubukas ng Ninoy Aquino International Airport Expressway Westbound off-ramp ngayong araw. Parte ng NAIA Expressway Phase 2 project ang bagong kalsada na direktang biyahe papuntang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Ayon kay Marcos, malaking bagay ito dahil may iwasan ng mabigat na daloy ng trapiko at mapapababa ang oras ng biyahe ng mga biyahero. Sa pamamagitan ng bagong kalsada, magiging 5 minuto na lamang oras ng biyahe mula NAIA X patungong NAIA Terminal 3 imbes na 40 minuto. Inaasahang makikinabang dito ang mga motoristang magmumula sa South Luzon Expressway at Loton area.
At sa balitang pangkalakalan, tiniyak ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng langis ang Pilipinas hanggang Hunyo ngayong taon. Kasabay ng inaugurasyon para sa bagong NAIA X westbound off-ramp ngayong araw, sinabi ni Marcos na patuloy ang pagpasok ng mga fuel shipment sa bansa, partikular na ang krudo. Pinaliwanag ng Pangulo na mas mahal ang pag-i-import ng refined fuel tulad ng diesel kumpara sa krudo. Patuloy pa rin aniya ang pamahalaan sa paghahanap ng mga bagong pagkukunan ng langis upang mapalakas ang energy security ng bansa. Matatanda ang dumating sa Pilipinas ang mahigit 700,000 barrel ng krudo mula sa Russia, hudyat ng pagpapatuloy ng bansa sa pag-i-import ng Russian crude matapos itong mahinto noong 2022. Samantala, handa ang lokal na pamahalaan ng Alimondian sa Iloilo City na mag-ambag ng malaking porsyento ng gulay upang mapuna ang pangangailangan sa Western Visayas. Tiniyak ni Alimondian agriculturist Sita Calibayan na patuloy ang mga barangay sa lugar nila na maghatid ng mga high-value crops anuman ang mangyari. Sa isang linggo, kayang mag-supply ng Alimondian ng nasa 5 toneladang sariwang gulay. Nagbibigay naman ng suporta ang pamahalaan para sa paghahakot at paghahatid ng mga produkto. Karaniwang umaangkat ng gulay ang Western Visayas sa Luzon at Negros Island, ngunit naapektuhan ng supply dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din na PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.